Kahapon ay naging abala ang ilang NBA team sa paggawa ng mga galaw para palakasin ang kanilang lineup at isa sa mga pinaka-pinag-uusapang trade ay ang paglipat ni Dennis Schroeder at Keon Ellis patungo sa Cleveland Cavaliers kapalit ni DeAndre Hunter. Kasama rin sa deal ang pagpunta ni Dario Saric at 2 future second-round picks sa Chicago Bulls. Dahil sa naging istruktura ng trade, nakalikha ang Cavaliers ng humigit kumulang $50 million na savings sa salary at luxury tax. Ayon sa mga fans at ilang insider, malinaw na may mas malalim na plano ang Cleveland sa ginawang hakbang na ito. Ang pagbabakante ng malaking halaga sa payroll at ng starting small forward spot ay tinitingnan bilang paghahanda para sa posibleng pagkuha kay LeBron James sa paparating na free agency. Matagal nang kumakalat ang balita na bukas ang Cavaliers organization sa pagbabalik ni LeBron para sa huling yugto ng kanyang NBA career. Kung mangyayari ito, malaking tulong ang ginawang cap space move para matiyak na may sapat silang budget para sa isang max-level contract. Para naman kay Dennis Schroeder, ito na ang ika-11 team niya sa NBA. Patunay kung gaano siya ka-demand bilang veteranong guard. Kilala siya bilang solid playmaker at dependable scorer off the bench o kahit bilang starter kapag kinakailangan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit madalas siyang kinukuha ng mga koponan. Kahit pa madalas siyang matrade, bihira siyang mawalan ng team dahil sa consistent niyang contribution sa loob ng court. Samantala, sa panig ng Sacramento Kings, nakuha nila si DeAndre Hunter, na kilala bilang isang solid 3-and-D player. Maganda ang fit niya sa core ng Kings, lalo na't kaedad niya si Keegan Murray at pareho silang may kakayahang maglaro sa parehong dulo ng court. Gayunpaman, nananatiling magulo ang direksyon ng franchise. Sa ngayon, wala pa rin silang malinaw na franchise player na 25 years old pababa na pwedeng gawing sentro ng rebuild o long-term plan. Dahil dito, maraming naniniwala na simula pa lamang ang trade na ito sa mas malalaking galaw na maaaring gawin ng Kings. Posibleng sumunod na matrade ang ilang veterano tulad ni DeMar DeRozan, Russell Westbrook, Domantas Sabonis, Zach LaVine at iba pang key pieces ng roster. Kung mangyayari ito, malinaw na papasok ang Sacramento sa panibagong yugto ng restructuring para makabuo ng mas batang core na mas akma sa hinaharap ng liga. Samantala, habang papalapit ang February 5 NBA trade deadline, malinaw na hindi makukuha ng Los Angeles Lakers ang dalawa nilang pangunahing target. Sina DeAndre Hunter at Keon Ellis ay na-trade na. Si Hunter patungong Sacramento at si Ellis naman ay lumipat sa Cleveland kasama si dating Laker na si Dennis Schroeder. Dahil dito, muling nagbabago ang direksyon ng plano ng Purple and Gold. Ang tanong, sino ang susunod? Ayon sa isang NBA executive, dapat bantayan ng Lakers si Najee Marshall ng Dallas. Hindi man kasing laki ng pangalan ni Giannis Antetokounmpo o ibang superstars, pasok si Marshall sa tinatawag na role star category, isang versatile wing na kayang maglaro at magbantay sa maraming posisyon. May shooting touch, matibay sa depensa at kayang magbigay ng energy sa magkabilang dulo ng court. Pero may kapalit. Humihingi ang Dallas ng first round pick at posibleng 2031 pick ng Lakers ang may alay. Matagal nang nag-aalinlangan ng LA na ibigay ito, kaya malaking desisyon ang haharapin ng front office. May issue rin sa salary cap dahil may kontrata si Marshall hanggang 2026 to 2027 na nagkakahalaga ng $9.4 million. Sa performance side, solid ang numero ni Marshall ngayong season, 14.6 points, 5.0 rebounds at 2.9 assists kada laro, habang nasa 54.4% ang kanyang field goal percentage. Ang problema lang, hindi siya consistent sa tres na nasa 28.6% lang kasama ang Mavs. Bukod kay Marshall, patuloy ring tinitingnan ng Lakers ang posibilidad na magdagdag ng sentro. Isa sa mga nire-rekomendang pangalan ay si Isaiah Hartenstein ng OKC. Dahil handang makipag-usap ang Thunder sa trade, maaaring maging mahalagang piraso si Hartenstein sa rebounding, rim protection at interior presence, mga bagay na kulang minsan sa Lakers. Sa nalalapit na deadline, malinaw, oras na para sa Lakers na pumusta kung gusto nilang lumakas ang tsansa sa playoff run.